Wag ka nang pumunta sa kasal ko. Manood ka na lang sa live stream, okay? Para ka na ring nandoon, hehe. Yan. Yan ang sampal ng katotohanan na dumapo sa mukha ko. Hindi galing sa palad ng isang kaaway, kundi mula sa mga salitang maingat na tinipa ng sarili kong anak. Ang email na yon, walang paksa, walang mahal na mama, walang kahit anong paglalambing. Isang simpleng salita lang ang simula, ma. Hindi mama, hindi inay, kundi ma. Isang label. Isang titulo na parang nakasulat sa isang birth certificate pero walang kaakibat na pagmamahal. At sa dulo, ang pinakamasakit sa lahat, isang hehe. Isang tawa na parang sinasabing, ang drama mo naman ma. Isang tawa na bumasag sa lahat ng natitira kong pag-asa. Habang binabasa ko iyon, nararamdaman ko ang lamig na gumagapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking puso. Ang kapeng hawak ko, unti-unting lumamig. Pero ang mga kamay ko, hindi nanginig. Ang mga mata ko, hindi lumuha. Sa isip ko, nakikita ko na sila. Ang anak kong si Isabel at ang mapapangasawa niyang si Richard. Siguro hawak nila ang kanilang mga wine glass, nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Baka ka-video call pa nila ang particular na nanay ni Richard, yung babaeng halos hindi ko pa nakikilala, pero mas may bigat ang opinyon kaysa sa akin. Okay na tita, baka sabi ni Isabel. Nakausap ko na si mama, gets naman niya. Good, baka sagot naman ng nanay ni Richard na may ngiting tagumpay. It's for the best. We need to keep the wedding intimate. Intimate. Isang salita na ginamit nila para itago ang tunay na kahulugan. Hindi ka kasama dito. Feeling panalo sila, syempre. Nakuha na nila ang kailangan nila sa akin. Ang 1,500,000 piso na nauna ko nang ibinigay para sa venue sa Tagaytay, para sa paboritong photographer, at para sa bulaklak na pinapangarap niya simula pa noong college. Para sa kanila, tapos na ang transaksyon, bayad na ang tiket para sa pangarap nilang kasal, at ako. Isa na lang akong abala, isang extra na hindi na kailangan sa entablado, ma. Siguro iniisip nila na iiyak ako, magmamakaawa. Tatawag ng paulit-ulit at magtatanong, anak, bakit? Anong kasalanan ko? Pero hindi. Imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiti na alam kong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng kape. Kinuha ko ang aking laptop at sumagot ako. 4 na salita lang. Sige, enjoy your big day. 4 na salita na puno ng katahimikan. Walang drama, walang sumbat, isang tahimik na pag-atras. Pero alam ko sa puso ko na ang 4 na salitang iyon ay yayanig sa pundasyon ng mundong kanilang ginagalawan. Dahil sa sandaling iyon, hindi na ako ang nanay na kilala nila. Ako si Teresita Reyes, 59 na taong gulang. Isang biyuda na halos 2 dekada nang nagtatrabaho bilang office manager sa isang law firm sa Ortigas. Ako ang breadwinner. Ako ang bumuhay sa kanila mag-isa simula nang mamatay ang kanilang ama. 18 taon. 18 taon ng mga kinanselang bakasyon, ng mga hindi biniling damit para sa sarili, ng pagmamaneho sa isang kotse na 14 na taon na ang tanda, 18 taon ng pag-ipon sa bawat sentimo para lang masigurong hindi nila mararanasan ang hirap na dinanas ko. Ang bawat sahod ko sa kanila napupunta. Nung si Isabel ay 2 beses nagpalit ng kurso, ako ang nagbayad. Nung lumipat siya sa Singapore para sa isang trabaho na hindi rin nagtagal, ako ang nagbayad ng kanyang deposito at plane ticket. Noong umiyak siya dahil sa pangalawang heartbreak, lumipad ako papunta sa kanya para lang hawakan ang kanyang kamay at timplahan siya ng tsaa. Nag-loan pa ako para tulungan ang kapatid niyang si Marco na makakuha ng sarili niyang bahay. Hindi ako nagbilang. Hindi ako nanumbat. Dahil iyon ang ginagawa ng isang ina, hindi ba? Pero ang email na yon, iyon ang resibo ng lahat ng sakripisyo ko. At sa resibong iyon, nakasulat ang presyo ng aking halaga sa kanila. At ngayon, feeling panalo sila, nagdiriwang, iniisip na hawak na nila ang lahat ng baraha. Pero may isang bagay, isang napakahalagang bagay na hindi nila alam. Hindi nila alam na ang 1,500,000 ay paunang bayad pa lang.
Isang maliit na bahagi lang ng kabuuang halaga na ipinangako ko. Hindi nila alam na kinabukasan, may isa pang wire transfer na nakatakdang ipadala. Isang transfer na nagkakahalaga ng 2,500,000 peso. Hindi nila alam na ang kapangyarihan para ituloy o itigil ang lahat ay nasa dulo lang ng aking mga daliri. Hindi nila alam na ang katahimikan ko ay hindi pagsuko. Ito ay paghahanda at ang resibo ng karma malapit nang dumating at ako mismo ang magde-deliver. Kung naramdaman mo na kahit minsan sa buhay mo na para kang isang dayuhan sa sarili mong pamilya na ang pagmamahal mo ay tinuring na isang obligasyon, i-like at i-share mo ang video na to. Ito ang kwento natin at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Simulan na natin. Habang tinatahak ko ang kahabaan ng EDSA papunta sa Ortigas, pakiramdam ko ay blanko ang isip ko. Ang ingay ng trapiko, ang busina ng mga jeep, at ang init ng umaga sa Maynila, wala akong maramdaman. Para akong manhid. Ang tanging umuulit sa isip ko ay ang tanong na, paano kami umabot dito? Dito sa puntong ito, kung saan ang sarili kong anak ay kayang-kaya akong ituring na parang isang estranghero na kailangan lang imbitahin sa Zoom. Habang nagmamaneho, bumabalik sa akin ang lahat. Hindi ko napigilang magbalik tanaw. Ang mga alaala ay parang mga lumang pelikula, malinaw at masakit. Naalala ko ang sarili ko, mas bata pa noon, nakatayo sa harap ng aming lumang washing machine na laging sira. Ang mga bayarin sa kuryente at tubig ay nakakalat sa mesa at sa tabi nito ay ang admission letter ni Isabel mula sa isang kilalang universidad. Tinititigan ko ang 2 papel na iyon. Kinakalkula sa isip ko kung paano pagkakasyahin ang sahod ko para sa pagkain at para sa matrikula niya. Noong mga panahong iyon, hindi ako nagdalawang isip. Tinanggap ko ang lahat ng extra shifts sa trabaho. Ang mga Sabado at Linggo ko ay ginugol ko sa opisina imbes na sa pamamahinga. Ang mga planong bakasyon kasama ang mga kaibigan, lahat kinansela. Pati ang sarili kong kaarawan, madalas ay hindi ko na ipinagdiriwang. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, okay lang Tessie, may panahon din para sa'yo. Sa susunod. Pero ang susunod na yon ay hindi dumating. Bawat piso na naiipon ko, bawat bonus na natatanggap ko, diretso sa kanila, kay Isabel at kay Marco. Nung si Isabel ay 2 beses nagpalit ng kurso at kinailangan ng dagdag na units, sino ang nagbayad? Ako. Hindi ako nagreklamo. Noong naisipan niyang subukan ang buhay sa Singapore para sa isang trabahong, hindi rin naman nagtagal. Sino ang nag-abono para sa deposito ng apartment niya at sa plane ticket? Ako. Noong dumaan siya sa pangalawang heartbreak sa edad na 27 at tumawag siya sa akin habang umiiyak, sino ang sumakay ng eroplano para lang samahan siya? Ako. Hinawakan ko ang kamay niya, tinimplahan siya ng tsaa sa isang kusinang banyaga at sinigurong hindi siya nag-iisa at si Marco ang bunso ko. Noong gusto niyang bumili ng isang maliit na kondo kasama ang kanyang nobya at kulang ang kanilang pera, sino ang naging co-signer niya sa loan? Sino ang nagbigay ng unang 100,000 piso para sa down payment nang walang tanong-tanong? Ako. Ako palagi. Ganun naman talaga ang mga ina, hindi ba? Hindi tayo nagbibilang. Hindi tayo nanunumbat. Ang pagbibigay ay parang paghinga, natural lang. Pero ang email na yon ang nagpamulat sa akin. Na para sa kanila, hindi ako isang ina. Isa akong bangko. Isang solusyon sa kanilang mga problema. At ngayon na malapit ng matupad ang pangarap nilang kasal, na ang karamihan ng gastos ay sasagutin ng mayaman nilang mga balay, ano na ang silbi ko? Expired na. Tapos na ang gamit. At ang sakit isipin na ang buhay na inialay mo para sa kanila ay isusukli lang sa iyo ng isang Google Meet link. Pagdating ko sa opisina, sinubukan kong maging normal. Binuksan ko ang computer, tiningnan ang mga email, at sinimulan ang aking mga gawain. Ngunit ang bawat letra na aking tinitipa ay parang walang kahulugan. Ang mga numero sa spreadsheet ay parang mga dayuhang simbolo. Ang isip ko ay lumilipad, bumabalik sa malamig na mga salita ni Isabel.
Manood ka na lang sa live stream. Hehehe. Ang hehe na yon. Iyon ang pinakamasakit. Isang tawa na parang kinukutya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Maya-maya, dumaan sa aking mesa ang boss ko, si Sir David. Isa siya sa mga bihirang tao na maalalahanin. Alam niya kung paano ko gusto ang kape ko at hindi niya nakakalimutan ang birthday ng bawat empleyado. Nakita niya agad na may mali sa akin. Sabi niya, "Tessie, anong problema? Para kang nakakita ng multo." Inilapag niya sa mesa ko ang isang tasa ng kape, galing sa paborito kong coffee shop sa ibaba ng building. Sa sandaling iyon, gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong isigaw na ang anak ko, ang sarili kong anak, ay ayaw akong papuntahin sa kasal niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ngumiti ako ng pilit at sinabing, "Wala po ito, sir. Puyat lang po ako." Tumango lang siya at hindi na nagtanong pa. Ang simpleng kabaitan na iyon, ang pag-aalalang iyon mula sa isang taong hindi ko kaano-ano. Iyon ang halos nagpaiyak sa akin. Dahil sa lahat ng ingay sa isip ko, ipinaalala niya sa akin na may halaga pa rin ako. Kahit sa isang maliit na paraan. Pagsapit ng tanghalian, nag-vibrate ang telepono ko, si Isabel. Ang pangalan niya ay umilaw sa screen, sunod-sunod. Mga missed calls, mga text messages, hindi ko binasa. Hindi ko pinakinggan ang mga voicemail. Nakita ko lang ang mga preview sa screen. "Masagutin mo naman. Kailangan nating mag-usap." Hindi na to nakakatuwa. Nakatitig lang ako sa telepono ko habang dahan-dahang umiinom ng kape na bigay ni Sir David. At doon, sa gitna ng katahimikan ng aking cubicle, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Isang desisyon na kasing linaw ng sikat ng araw. Sawa na ako. Sawa na akong maging ang taong laging sumasagot, laging umaayos, laging nagbibigay. Sawa na akong maging extra sa kwento ng ibang tao, lalo na kung ang kwentong iyon ay isinulat gamit ang dugo, pawis at luha ko. Hindi ako sisigaw, hindi ako magmamakaawa. Gagawa ako ng isang bagay na mas malakas. Gagawa ako ng isang bagay na hindi nila malilimutan. Panahon na para kumilos. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, hindi ako dumiretso sa pag-uwi. Imbes na lumiko pa kanan papuntang C5, lumiko ako pa kaliwa. May isang lugar akong kailangang puntahan. Isang lugar kung saan ang mga desisyon ay nagiging pinal, ang bangko. Ilang block lang mula sa opisina, nandoon ang BDO branch kung saan ko inilagak ang halos lahat ng ipon ko sa buhay. Ang branch manager, si Ginoong Santos, ay kilala na ako. Siya ang tumulong sa akin na mag-set up ng mga college fund para sa mga anak ko noon. Siya ang saksi sa bawat loan na kinuha ko para sa kanilang mga pangangailangan. Pagpasok ko, ngumiti siya. "Good afternoon, Mrs. Reyes," bati niya. "Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo ngayon?" Umupo ako sa tapat niya. Ang boses ko ay kalmado, halos walang emosyon. Sinabi ko, "Ginoong Santos, kailangan kong mag-cancel ng isang wire transfer." Kumunot ang noo niya. "Yung transfer po para sa venue sa Tagaytay?" tanong niya. Tumango ako. "Oo, yun nga." Nag-alinlangan siya sandali. "Mrs. Reyes, depende po sa timing, baka may cancellation fee. Pero, maari ko po bang malaman kung bakit?" Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. "Nagbago na ang mga plano," simpleng sagot ko. Walang paliwanag, walang detalye. May tiningnan siya sa kanyang computer. Ang pag-click ng kanyang keyboard ang tanging tunog sa pagitan namin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya. "Napakaswerte niyo po, Mrs. Reyes. Hindi pa po na po process. Kakasubmit niyo lang po kahapon. Sakto lang po ang dating ninyo." Huminga siya ng malalim at tiningnan ako na may bahid ng pag-aalala. "Sigurado po ba kayo dito, Mrs. Reyes? Ang 2,500,000 peso, malaking halaga po iyan. 2,500,000. Iyon ang halaga na nakatakda kong ipadala. Ang pangalawang bahagi ng tulong ko para sa kasal na hindi ako imbitado. Dagdag pa yon sa naunang 1,250,000, 4,000,000 peso. 4,000,000 peso para sa isang pangarap na hindi ako kasama." Tumango ako, mas matatag kaysa dati. Sigurado ako. Pinirmahan ko ang mga kinakailangang dokumento.
Habang ang tinta ng ballpen ay dumidikit sa papel, pakiramdam ko ay hindi lang pera ang binabawi ko. Binabawi ko ang kapangyarihan ko. Binabawi ko ang dignidad ko. Binabawi ko ang sarili ko. Lumabas ako ng bangko na walang anumang pagsisisi. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, pakiramdam ko ay gumaan ang aking mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ang may kontrol. Ako ang nagpasya. At ang desisyong iyon, alam kong yayanig sa kanilang mundo. Pag uwi ko sa bahay, ang unang ginawa ko ay i-off ang aking telepono. Nakita ko ang 9 na missed calls mula kay Isabel at 2 mula kay Marco. May isang voicemail na nagsasabing, "Ma, please don't do this." Hindi ko pinakinggan. Dumiretso ako sa kusina at kinuha ang bote ng red wine na dapat sana ay para sa Noche Buena. Hindi ko yon nabuksan dahil si Isabel, na nangakong uuwi, ay nag-cancel sa huling minuto. May trabaho daw. Nagbuhos ako ng isang baso, dinala sa beranda, at umupo habang papalubog ang araw. Tahimik ang paligid, ang huni ng mga ibon, ang tahol ng aso ng kapitbahay, payapa. Ngunit sa gitna ng kapayapaan na yon, biglang may kumatok sa pinto, malakas, mabilis. Bandang 9:09 na ng gabi. Naisip kong huwag pansinin, pero nanaig ang kuryosidad ko. Pagbukas ko, si Marco ang tumambad sa akin. Nakapang-opisina pa, nakaluwag ang kurbata at nakarolyo ang manggas ng kanyang polo. Mukha siyang balisa. "Ma," sabi niya, pumasok agad bago pa ako makapagsalita. "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo? Nagpapanik na si Ate Isabel." Isinara ko ang pinto ng mahinahon. "Hello din sa'yo, anak." Bumuntong hininga siya, paikot-ikot na sa sala. Sabi niya, "Hindi ka na raw pupunta sa kasal, na nagiging difficult ka." Natawa ako, isang tawa na walang saya. Difficult? Dahil hindi ako pupunta sa kasal na hindi naman ako imbitado? Nag-iwas siya ng tingin, halatang hindi komportable. "Ma, yung mga magulang ni Richard ang sasagot sa halos lahat ng gastos. Alam mo naman kung gaano sila ka-tradisyonal." Itinaas ko ang isang kilay ko. Tradisyonal, nagbayad na ako ng 1.25 milyon. Magpapadala pa sana ako ng 2.5 milyon pa. "Hindi yan tradisyon, anak. Entrance fee yan." Natigilan siya, nanlaki ang mga mata. "Teka, magpapadala ka pa sana ng 2.5 million. Sumimsim ako sa aking wine. "Sana, pero hindi na ngayon." Namutla ang mukha ni Marco. "Ma, inasahan nila yun. Ang venue, ang pagkain." Pinutol ko siya. "Hindi ko na yan problema." Tumaas ang boses niya. "Siyempre problema mo yan, anak mo siya." At ina niya ako, sagot ko. Mahinahon ngunit may diin. Isang ina na sinabihang sa screen na lang manood. Ginulo niya ang kanyang buhok, halatang halata ang pagkainis. At pagkatapos, binitawan niya ang mga salitang sumira sa lahat. "Ma, bakit palagi mong ginagawang tungkol sa iyo ang lahat? Iyon na. Yun na ang huling patak, ang huling turok. Isang bagay sa loob ko ang tuluyang bumigay. Umalis ka sa bahay ko." "Ano?" "Narinig mo ako, Marco. Umalis ka." "Ma..." "Hindi," sabi ko. Ang boses ko ay matatag pero malumanay. Ibinigay ko na ang lahat at pagod na akong maging kontrabida sa isang kwentong isinulat ko ng may pagmamahal. Tumayo lang siya doon ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas. Ang pag-click ng pinto ay mahina, pero sa pandinig ko, mas malakas pa ito sa anumang pagsabog. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, ang puso ko'y kumakabog. At doon ko napagtanto ang isang nakakagulat na bagay, hindi ako nakakaramdam ng guilt. Ang nararamdaman ko ay kalayaan. Kinaumagahan, gumising ako sa isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, katahimikan. Hindi ang katahimikan ng isang bahay na walang tao, kundi ang katahimikan sa loob ng aking isipan. Binuksan ko ang aking telepono. 43 missed calls. Isang mahabang listahan ng mga mensahe mula kay Isabel. Binasa ko ang mga ito isa-isa habang humihigop ng mainit na kape. Ang mga unang mensahe ay puno ng passive-aggressive na paninisi. "Ma, we need to talk. Why are you doing this? This is childish." Parang ako pa ang may kasalanan. Parang ako ang naging bata sa sitwasyon. Habang bumababa ako sa listahan, nagbago ang tono.
Ang paninisi ay napalitan ng panic. The venue just called. The payment didn't go through. We're going to lose everything if we don't pay by tomorrow. Pagkatapos, dumating ang galit. Andrew's parents are furious. They said this proves they were right about you. So, tama pala sila tungkol sa akin. Ano ako sa paningin nila? Isang taong hindi mapagkakatiwalaan, isang taong pabigat. Ang huling mensahe ay ipinadala bandang 3:00 ng madaling araw. Isang simpleng pangungusap na naglalaman ng lahat ng kanyang pagkalito at entitlement. I don't understand why you're doing this to me. Sa akin, hindi sa atin, kundi sa akin, ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, syempre hindi niya naiintindihan. Si Isabel ay lumaki na ang mga sakripisyo ko ay parang hangin na kanyang hinihinga. Hindi niya ito napapansin, pero ito ang bumubuhay sa kanya. Ang mga bagong sapatos, ang mga biyahe, ang kalayaan na magkamali nang hindi iniisip ang kabayaran. Inakala niya na ang lahat ng iyon ay laging nariyan. Inakala niya na ako ay laging nariyan. Isang pundasyon na hindi kailanman guguho, pero sa pagkakataong ito gumuho. At hindi niya alam kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Pumasok ako sa trabaho na may bagong sigla. Ang mga kulay sa paligid ay parang mas matingkad. Ang hangin ay parang mas sariwa. Ang bigat na matagal ko nang pinapasan sa aking mga balikat ay biglang nawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako gumising na iniisip kung sino ang may kailangan sa akin. Hindi ako gumising na naghahanda para sa isa na namang guilt trip na nakabalot sa kunwaring pagmamahal. Natapos ko ang aking mga gawain ng mas mabilis. Nakipagbiruan ako sa aking mga katrabaho. Ang katahimikan sa aking telepono ay isang musika sa aking pandinig. Alam kong ito ay simula pa lamang ng bagyo, pero sa gitna ng paparating na unos, nakahanap ako ng kapayapaan. Ang kalayaan ay may kakaibang lasa. At sa wakas, natitikman ko na ito. Habang abala ako sa pagre-review ng mga kontrata sa aking mesa, isang notifikasyon ang lumitaw sa aking personal na email. Ang subject line ay parang isang desperadong pakiusap. Please don't ruin my wedding. Binuksan ko ito nang walang anumang inaasahan at hindi ako nabigo. Ang email ay mula kay Isabel. Mahaba, emosyonal, isang halo ng pagsusumamo at banayad na paninisi. Ma, simula niya. I know you're upset about the live stream situation, but this is extreme. Extreme. Iyon palang tingin niya sa ginawa ko. Hindi isang reaksyon sa sakit na idinulot niya, kundi isang extreme na kilos. We've lost the venue deposit, and if we don't pay the remaining balance by end of day, Paris time, the caterer walks. May kasama pang detalye ng oras para iparamdam sa akin ang bigat ng sitwasyon. Parang sinasabing, tingnan mo ma, may deadline, kumilos ka na. Ipinagpatuloy niya. Andrew's parents are beyond upset. They're saying this proves you can't be reasoned with. Please don't do this. At pagkatapos, dumating ang bahaging nagpakita ng tunay niyang kulay. Ang bahaging nagpatunay na tama ang desisyon ko. We can talk about you attending the ceremony, sulat niya. But we need the funds first. Ayan na. Ayan na ang alok. Ayan na ang negosasyon. Handa silang pag-usapan ang pagdalo ko. Pag-usapan, hindi gusto ka naming makasama. Hindi patawarin mo kami, kundi pag-usapan natin. At ang kondisyon? We need the funds first. Kailangan muna ang pera. Ang aking presensya sa kasal ng sarili kong anak ay naging isang kalakal. Isang bagay na maaaring ipagpalit, bilhin o ibenta, depende sa kung gaano ako ka-generous sa araw na yon. Ang pagmamahal ng isang ina, ang karapatan niyang makita ang kanyang anak na ikinakasal, ay may presyo na pala. At ang presyo na iyon ay 4 na milyong peso. Hindi ako sumagot. Isinara ko ang email at bumalik sa aking trabaho. Ang mga salita niya ay hindi na tumagos sa akin. Para na lamang itong ingay sa malayo. Dahil naging malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ito tungkol sa intimate wedding o sa bilang ng mga bisita. Ito ay tungkol sa halaga. At sa kanilang mga mata, ang halaga ko ay katumbas lang ng mga numero sa aking bank account. Ang katahimikan ko ay ang aking sagot.
At alam kong ang katahimikang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang salitang maaari kong sabihin. Hayaan silang maghintay. Hayaan silang mag-isip. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mag-a-adjust. Hindi na ako ang susuko. Pagsapit ng tanghalian, muling lumapit si Sir David sa aking mesa. Ngumiti siya. Lunch? Alok niya. May bagong bukas na Italian place sa kanto. Ang unang reaksyon ko ay tumanggi. Iyon ang nakasanayan ko. Lagi akong nagbabaon ng pagkain para makatipid. Lagi kong sinasabi na abala ako. Pero sa araw na yon, may nag-iba. Siguro dahil sa kalinawan ng isip na naramdaman ko sa nakalipas na 24 na oras. O siguro, kailangan ko lang talagang umupo sa isang lugar na walang hinihingi sa akin. Kaya tumango ako. Sige po sir, that would be nice. Sa ibabaw ng masarap na pasta at iced tea, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga apo. Kung gaano nakakapagod, pero gaano kasaya ang habulin sila sa parke. Ang mga mata niya ay malambot at puno ng pagmamahal. Pagkatapos niyang magkwento, tumahimik siya sandali. Tinitigan niya ako at sinabi sa isang malumanay na boses, "Pasensya na, Teresita, pero parang gumaan ka ngayon." Ang tanong na yon, ang simpleng obserbasyon na yon, ang nagbukas ng lahat. Nagulat ako sa sarili ko. Nagsimula akong magkwento. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang email, ang kasal, ang pera, ang pagpunta ko sa bangko, ang pag-uusap namin ni Marco. Habang nagsasalita ako, hindi siya sumingit, hindi siya nagbigay ng payo, nakikinig lang siya. At sa kanyang pakikinig, naramdaman ko na naiintindihan niya ako. Nang matapos ako, hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya sinubukang ayusin ang problema. Ang tanging sinabi niya ay, minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagmamahal ay ang pagtatakda ng mga hangganan, lalo na sa mga taong pinagbigyan natin ng sobra. Inabot niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa at marahan itong pinisil. Sa tingin ko, dagdag niya, ginawa mo ang tamang bagay. Ang mga salitang iyon, parang ulan sa isang tuyong lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ko na may nakakita sa akin. Hindi bilang isang ina, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Isang taong may karapatang mapagod, masaktan, at manindigan para sa kanyang sarili. Ang pagpapatunay na iyon, mula sa isang taong walang kinikilingan, ang nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Pagbalik ko sa opisina, mas marami pang tawag at text ang naghihintay, pero hindi ko na sila pinansin, hindi ko na kailangan. Dahil sa wakas, naniwala na rin ako na tama ang ginawa ko, at ang katahimikan ko sa wakas ay nagsasalita ng malakas para sa akin. Nang gabing iyon, habang papasok ako sa aking driveway, may napansin akong isang figura na nakaupo sa hagdanan ng aking beranda. Madilim na, pero nang mas lumapit ako, nakilala ko siya, si Angela. Ang matalik na kaibigan ni Isabel simula pa noong grade 5. Ilang weekend ang ginugol ng batang iyan sa bahay namin. Nagbe-bake kami ng cookies, nanonood ng mga pelikula, at nagtatawanan sa loob ng mga sleeping bag hanggang madaling araw. Matagal ko na siyang hindi nakikita, tumayo siya agad. "Tita Tessie?" sabi niya sa isang mahinang boses. "Pasensya na po sa abala." Binuksan ko ang pinto. "Ayos lang iha, halika pasok ka. Gusto mo ba ng tsa?" Sumunod siya sa akin sa kusina. Ang mga mata niya ay parang sinusuri ang bawat sulok na para bang naghahanap ng mga lumang alaala sa mga pader. Nagpakulo ako ng tubig at hinintay siyang magsalita. "Pinapunta ka ba ni Isabel?" tanong ko sa wakas. Hindi siya sumagot agad. Huminga siya ng malalim. "Nagkakagulo na po sila tita. Nawala na po yung venue. Nag-back out na rin yung florist. Yung mga magulang po ni Richard gusto nang i-cancel ang lahat." Wala akong sinabi. Naglagay lang ako ng 2 tasa sa counter. Nagpapanik na po siya, patuloy ni Angela. Alam niya pong nagkamali siya. Hindi niya lang po alam kung paano aayusin. "Kaya ka ba nandito, iha?" tanong ko. "Para ayusin ito?" Umiling siya. "Hindi po. Nandito po ako para magtanong, mayroon pa po bang kahit ano na pwedeng sabihin o gawin ni Isabel para magbago ang isip niyo?" Natigilan ako. Mayroon pa nga ba? Ang isang
sorry ba ay kayang burahin ang sakit ng pagiging itinakwil, ang pakiramdam na ginamit kang parang isang bangko, ang katotohanan na hindi ka welcome maliban na lang kung welcome ang pera mo. Tiningnan ko si Angela. Bata pa. Puno pa ng pag-asa. Wala na iha, sabi ko ng mahina. Wala na. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Kahit po humingi siya ng tawad, inabot ko sa kanya ang tasa ng tsa. Madali lang magsalita, Angela, lalo na kapag desperado ang isang tao. Pero ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, hindi sila naghihintay na talikuran mo sila bago kanila makita. Tumingin si Angela sa kanyang tsaa, dahan-dahang tumatango. Naiintindihan ko po, sabi niya. Kahit na hindi niya naiintindihan, pasensya na po, tita. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, sagot ko. Tumahimik kami sandali. Dalawang babae mula sa magkaibang henerasyon, pinag-ugnay ng isang masakit na katotohanan. Minsan, ang pagmamahal ay may hangganan. Minsan, ang tanging paraan para makita kanila ay ang paglakad palayo. Hindi nagtagal si Angela. Nagpasalamat siya, niyakap ako ng marahan at lumabas pabalik sa gabi. At ako! Sa wakas, isinara ko na ang pinto sa isang bersyon ng sarili ko na matagal ko nang dapat iniwan. Ang bonggang kasal sa Tagaytay, hindi kailanman nangyari. Ayon sa mga nakarating sa aking balita, na ikinuwento ni Marco sa isang maikling pag-uusap na puno ng pag-iwas, sinubukan nilang maghanap ng ibang venue. Pero sa ganung kaikling panahon, lahat ay fully booked na o sobrang mahal nang wala ang perang dati kong ipinangako. Ang pangarap ni Isabel na maglakad sa isang pasilyo na napapalibutan ng mga bulaklak na may tanawin ng Bulkang Taal ay nanatiling isang pangarap. Ang natuloy ay isang simpleng seremonya sa bakuran ng bahay ng mga magulang ni Richard. Ilang linggo matapos ang orihinal na petsa, iilan lang daw ang dumalo. Mga malalapit na kamag-anak. At syempre, ang pamilya ni Richard. Ako? Hindi ako inimbita. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan pang hintayin ang imbitasyon. Hindi na rin ako nasaktan. Dahil sa puso ko, matagal nang natapos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, nakatanggap ako ng isa pang email mula kay Isabel. Ang huling email, mahaba ito, puno ng emosyon. Kalahati ay paghingi ng tawad, kalahati ay pagbibigay katwiran sa kanyang ginawa. Binasa ko ito ng isang beses. Sinabi niya na na-pressure lang daw siya, na hindi niya sinasadyang saktan ako, na mahal niya ako pero laging may pero. Binasa ko ang bawat salita pero wala na akong naramdaman. Ang galit, ang sakit, ang pait, lahat ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. In-archive ko ang email, hindi ko na ito muling binuksan dahil natutunan ko na ang mga salita ay madaling bitawan. Pero ang mga sugat na iniiwan ng mga ito ay hindi madaling maghilom. Hindi na ako galit, tapos na ako. May isang kakaibang kapayapaan na dumarating kapag natutunan mong bumitaw. Hindi yung pagbitaw na may kasamang galit at paghihiganti, kundi yung pagbitaw na may kasamang kalinawan at pagtanggap. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, gumigising ako sa umaga na hindi iniisip kung sino ang may kailangan sa akin. Hindi ko na kailangang ihanda ang sarili ko para sa isang tawag na puno ng drama o isang text na puno ng paninisi. Ang aking mga umaga ay akin na. Ang aking mga gabi ay akin na. Ang aking buhay sa wakas ay akin na. Nagkaroon ako ng bagong panuntunan sa buhay. Isang simpleng panuntunan na naging gabay ko. Kung ang presensya ko ay negosasyon, kung gayon ang effort ko ay option, hindi na ako naghahabol. Hindi na ako nagmamakaawa para sa isang lugar sa kanilang buhay. Nagpatuloy ako sa aking trabaho, pero ngayon mas may sigla na. Pagkatapos ng opisina, hindi na ako dumidiretso sa bahay para magluto at mag-isa. Minsan sumasama ako sa mga kaibigan ko para magkape. Mga kaibigan na nakikita ako bilang si Tessie, hindi bilang nanay ni Isabel o ang byuda. Mga kaibigan na tinatanong ako kung kumusta ako, hindi kung magkano ang naipon ko. Sumali ako sa isang pottery class tuwing Sabado ng umaga. Noong una, palpak ako.
Ang luwad ay laging gumuguho sa aking mga kamay. Pero habang tumatagal, natutunan kong hubugin ito. Mula sa isang walang formang putik, nakakagawa ako ng isang tasa, isang mangkok, isang plorera. Sa bawat pag-ikot ng gulong, nararamdaman ko na hindi lang luwad ang hinuhubog ko, kundi pati na rin ang bago kong buhay. Isang buhay na ako ang may kontrol, isang buhay na maganda kahit may mga di-kasakdalan. Bumalik ako sa pagbabasa ng mga nobela, isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Nilibang ko ang sarili ko sa mga kwento ng ibang tao, sa mga mundo na malayo sa sarili kong realidad. At sa bawat pahina, unti-unti kong natatagpuan muli ang sarili ko. Ang babaeng mahilig mangarap, ang babaeng may sariling mga opinyon, ang babaeng nawala sa anino ng pagiging isang ina. Natutunan ko ang isang bagay na sana ay nalaman ko noon pa, isang aral na napakahalaga. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili para lang mapainit ang iba. Hindi mo kailangang ubusin ang iyong ilaw para lang magliwanag ang kanilang mundo. Dahil sa huli, kapag abo ka na lang, iiwan ka rin nila sa dilim. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. Ito ay pagpapanatili ng iyong sarili para mayroon ka pa ring maibigay, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera o sa isang kasal na hindi natuloy. Ito ay tungkol sa paghahanap ng halaga sa sarili sa isang mundong madalas itong kinukuha sa iyo. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga hangganan at tungkol sa pag-alam kung kailan dapat lumakad palayo. Kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyo, kung naramdaman mo kahit minsan ang sakit ng pagiging binaliwala, ibahagi mo ito. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil minsan, ang pinakamalakas na uri ng pagmamahal ay ang pagmamahal na sa wakas ibinibigay mo sa iyong sarili.